Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Aquarius for April 20 to 26. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising, sa dulo po ng video may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For private readings po and spell works, message me. And Friday to Sunday, face-to-face readings at Oh My Gulay in Session Road. And to support us, you can click either the join button or the thanks button sa baba. Aquarius, yung cards mo, we have here Stormfields, Gentle Gardener, Commitment, and Magic Stream. Coming to Life, Dragon Slayer, kaloka, and Cleaning House. So, ang deities mo si Ate Vesta at si Madame Ceres. So, this reading, medyo mag-progressive tong reading na to. So, pwede mo to ma-experience pa hanggang up to 2 hanggang 4 weeks. So, almost a month, half a month to 1 month, 1 more month. So, ano bang in-expect natin for you? We have una is Stormfields. Alhamdulillah. Kung tama ba yung sinabi ko? Thank goodness. At yung mga bagay na masyado mong pinoproblema na hindi mo naman dapat pinoproblema, may bitawa mo na rin. Alam mo yung tipong na siguro nagkaroon ka na rin ng realization na, teka lang, bakit ba kailangan kong bitbitin yung problema ng taong to? Then kapag tinignan mo, sa'yo na inatang talaga yung solusyon. Yung totoo, hindi ka pinanganak para maging solusyon. Then again, inuulit ko, like ko sinasabi, wala tayong problema na tumulong. Wala namang masama na mag-abot tayo ng kamay sa mga taong nasa paligid natin kung kaya natin. Pero, hindi lahat ng tao dapat tinutulungan. Kasi yung iba dyan, yung mga nasa paligid mo, kaya may problema yung mga yan, is dahil sa kanilang kagagawan din. Dahil sa kanilang mga desisyon na mali. Hey, parang siguro pinakapangit na example may isip ko. Si ante mo, ganyan, paeme ng paeme, o nanyontis, ang bata-bata, o sino mang problema, di ba? Minsan magulang. Kung nagkaroon siya ng proper decision making, na hindi siya kung san-san, kung ano pinaggagawa niya, or nakinig siya sa magulang niya, it will not happen. So, just example don't get it wrong. So, ganun din, magbibitaw ka na talaga ng mga responsibilities na hindi mo naman dapat talaga sinasalo. Now, next natin dito is a Gentle Gardener, number 2. Of course, kapag ginawa mo yan, expect mo na lang na may mga kudaan sa paligid mo. May mga sasabihin na, ay, ito yung na-hate kong linya eh. Yung naging mabuti ka talaga, then nag-react ka lang kasi, sasabihin sa'yo, di naman ba yung totoong kulay mo? Ay, talaga ba? Hindi ba pwedeng yung pinapakita mong kulay is reaction ng ginagawa at sinasabi nila? Ano to? Gaslighting? Ganyan? Pa-victim sila? So, all the more, mas lalo talagang ma-solid yung para sa'yo na napapatunayan mo, tama yung decision mo na iwasan na tong mga to. Tama lang yung decision na bitawan mo. Kasi alam mo yung, isa pang hindi ko gusto, yung tipong nanghingi na sila ng tulong, tapos may tumanggi ka, di ba? Tapos sasabihin sa'yo, nung isang araw lang, bumili ka ng ganito, ganyan-ganyan eh. Tapos di mo ako matulungan, parang, ay, te, yung totoo. Kasama ka sa budget? Responsibilidad ka. Yung, alam mo yung sobre sa term pero kapal na mukha, no? Na ganun pa yung the way sila mag-react towards you, na para bang ang nakikita sa isang papel na malinis sa papel, ang nakikita nila is yung dampi ng tinta. Ano mo, day? Iwanan mo na talaga to. Well, with number 36, commitment, medyo magkakaroon talaga ng moment na sabihin natin na magiging solo ka. So, with this moment kasi, since yung mga commitments na to, yung mga connections na to is mawawala, you will feel na parang kang maboboard ka. Yung feeling mo parang wala kang ginagawa. Actually, that's a good sign. Why? Kasi in the first time in your life, wala kang iniisip na mga ibang tao. Wala kang iniisip na mga issue na hindi mo naman dapat
bigyan ng attention o bigyan ng energy. The card is actually saying na yung pag naramdaman mo yung boredom, that is a sign that you are free mula doon sa torment nila, mula doon sa pabigat ng mga taong 'to. Isipin mo 'di ba, all the time you were pressured then ang iniisip mo na lang siguro trabaho mo, sarili mo, anong uulamin mo, babayaran parang yun na lang, parang biglang, dami mong free time. O 'di ba makakabalik ka na sa mga gusto mong ginagawa. You will have the opportunity na ma-fulfill mo yung mga ibang mga tasks na matagal mo nang gustong gawin. Maybe have a vacation, which is dun tayo sa number 18, Magic Stream. So, this card is actually saying na, yeah, why not, di ba? May mga gusto kang bilhin ng mga items para sa sarili mo, then let it flow. And may mga gusto ka na puntahan, may mga foods ka na gusto mong tikman, there are people that you would love to connect with, then let it flow. Andoon na, ikaw na, parang, eto na, paano ba? Ito na yung moment na para ka nang free as a bird. Yes, habang kumukuda sila sa background, ikaw happy ka lang. Yun yung nakakatuwa lang, no? Hanggang doon na lang magagawa nila. The only thing they could say is bad things about you, which is okay lang. Kasi, pangit ka man sa kwento nila, doon na lang tayo sa realidad na mas pangit pa rin yung mukha nila at wala naman at hindi nila kaya na wala ka. So, hanggang doon na lang sila, yaman na lang, kuda-kuda lang naman yun. Now, ano ba bang ina-expect natin? So, we have year 29 coming to life. Dude, may mga tao na once you feel that boredom din, may mga tao na biglang papasok sa isip mo, entertain mo yon. Yung mga taong to, sabihin natin, wala lang kayong communication or wala lang kayong contact. Now, the universe is allowing you to remember them. Why? Kasi you know that there are things na kailangan ayusin. There are things na kailangan mag-catch up. May mga bagay na kailangang bigyan ng atensyon na bakit ba nawala yung communication niyo? Bakit ba nag-subside? Bakit ba nag-end? Now, this is a good time na gamitin mo yung pagiging overthinker mo to analyze it. Now, ang advice sa'yo ng card this time is wag mo lang siyang tignan sa perspective mo. Kasi kung ganon, wag na lang. But, sabi nila yung try to place yourself in the shoes of the person. Kumbaga, from sa pagkakakilala mo sa taong yun, ilagay mo yung sarili mo sa perspective nila. Bakit siya ganun nag-react? Bakit ganun naging sinabi niya? Bakit ganun yung nangyari? So, para magkaroon ka ng holistic na pagkakaintindi what really transpired or close to doon sa reality no nangyari talaga. Kasi may makukuha kang lessons about it and that will help you to make better decisions in life. Kumbaga, yung tawag na informed decisions. Okay, so next natin si number 19, Dragon's Lair or Layer. So, so hindi ka pa rin tatantanan talaga ng mga kuda. Now, ito yung magandang kakalabasan, sabi ng card na to, doon sa mga tao na bibitawan mo. Sabi sa first card, yung mga lalayuan mo. Di ba nga, kumukuda sila. So, may mga common na tao, kakilala mo, nakakilala niya, nasasabihan. There will be some na lalapit sa'yo para i-confirm or itanong, bakit sabi kasi ni ganito-ganito yung nangyari. Tama ba? Ano ba side mo? Dude, those people who will come to you para tanungin yung side mo, tell them your side of the story. Pero huwag mong ibe-base sa emotion. Mag-stick lang tayo doon sa fact. Mag-stick lang tayo doon kung ano yung totoo. Then let them decide. Because matatalino na yung mga nasa paligid mo eh. Hindi sila yung tipong madaling kung meron man na madaling mahatak ng chismis, ayan, bitaw mo na talaga totally din sila. But those who will be coming to you to get a clear answer mula sa iyo, let them know the reality and then let them decide. Kasi may mga tao nalilipat sa iyo kasi makikita nila na, oo nga, no, tama si Aquarius. Si Kinemerat yung mali. So magkakaroon ka ng filtering ng mga tao sa life mo na hindi na tipong pabigat. Which will allow you to, number 37, cleaning house. Literal. This is also about a reminder na
linis-linis na tayo ng bahay, ha? Yung linis na hindi lang walis, yung tipong punas pader and everything. So, the car, and also this is advising you na medyo kailangan mo din mag-throw away ng mga hindi na talaga kailangan sa bahay na medyo nagpapasikip na nagdadagdag ng overthinking mo para magkaroon ka additional peace of mind. Medyo ang ini-aim kasi dito ni universe for you is also medyo mag-start ka maging minimalist. Yung hindi kailangan, let it go. Maybe throw, give it away, or sell, bahala ka. But in addition to this, the cleaning house, this is also talking about your relationships. Remember, nilinis mo, two-part yung cleansing eh. The people na pabigat and also yung mga tao na secondary circle mo na, oy, kailangan magkaroon ka na matanggal na yung mga nakikinig agad sa kwento ng iba. So, sino bang deities mo? So, we have here si Vesta 11, Sanctuary, Purification, and Isolate. And Ceres, 13, Mother, Stability, and a Wish to Nurture. Now, these two deities is advising you na ang i-prioritize mo kasi yung relationship din na kung saan it will be a give and take. Madami kasi, may mga naging relationship ka na parang you were trying na maging okay sila. So hindi naman lahat to, pero there are some of you na parang gumagastos na kayo para maging maganda lang yung connection, ando na for the libre, na kayo nalilibre. Now, it's time that kung sino man yung mag-reciprocate, yun ikikip natin. Kasi this life is about give and take, it's about balance. And ang target din dito ni Ate Ceres mo is for you to be financially stable at this point in time. Kasi may mga iba sa inyo talaga, wala pang savings. So, doon tayo sa kung saan medyo yung sa part na mapapabuti ka. So I hope nakatulong your readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, do message me. And Friday to Sunday, face-to-face readings sa Umay Gulay sa Session Road. And if you want to support us, you can click the join button or thanks button sa baba. Aquarius, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. From Naga City, have a great day. Bye for now.